Bulantang ang bansa matapos kumpirmahin ng Korte Suprema ang aprobado ng warrant of arrest laban kay Pangulong Oding Jr. Kasabay nito inanunsyo rin na hindi makakaligtas si House Speaker Tambaluslos at unang ginang Lizetta Nasmags sa posibleng mga parusa kaugnay sa kanilang kaugnayan sa muling malawakang katiwalian. Ayon sa mga desisyon ng Korte Suprema, sapat na ang mga ebidensyang isinumiti ng prosecution upang maipataw ang warrant of arrest laban kay Kuting Jr. Ang mga kasong isinampa ay may kaugnayan sa malawakang korupsyon, mga abuso sa kapangyarihan at iba pang aligasyon na nagdulot ng malaking pinsala sa bansa. Kasama rin sa iniimbestigahan sina Tambaluslos at Liza Tarasmags na maaaring humarap din sa parehong parusa. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding tensyon sa Malacanang na ngayon ay puspusan ang paghahanda para sa legal na depensa. Habang inaabangan ng ang susunod na hakbang ng sakot, nananatiling umaasa ang taong bayan na mananaigang hustisya sa kasong ito. Maraming nananawagan na tiyak at patas ang proseso at may iwasan ang anumang kaguluhan sa gitna ng kontrobersya. Ang sambayanan ay patuloy na nagbabantay sa mga kaganapan. Umaasang magdadala ito ng liwanag at pagbabago para sa mas maayos na pamamahala sa bansa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy ng pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sis, Yeah. perfect example Alam mo to kasing mga to, naghanap talaga ng butas kay VP Sara, no. Yung reaction niya, 'di ba? Pinag-usapan niyo kanina na yung sinabi niya, if ako ay nagurgur, sigurado ako usap na akong tao na iganti ako. Yes. Una ako emotional burst, okay, fine, given. Pero bilang ina, babae, Yes. and for True. the longest time, wala kayong ginawa sa akin kundi tirahin ako. And I Yes. have young children. Yes. Diba, ako sa totoo lang, kapag nangyari, ako ganun din ako sis eh. Yung parang sabi ko dun sa, sinabi ko rin sa mga kaibigan ko, kayo nang bahala sa mga anak ko. Pag may nangyari, yun ang bahala, ipagpatuloy nyo kung anong meron. Alam mo yun? That's true. Yeah. So yun yung so yung emotional burst bilang babae, isipin mo, kasi hindi siya mabanatan. So, ako nagpasa kanya, this is a super, na talagang for perfect example of bullying and harassment for women. Imagine, mga ina yan. True. Pero sis, napakaganda ng president na sabi ko nga, na kino-confirm, okay? Na kino-confirm yung mga testimonya ng puting ahas, particularly sa mga addiction. Yes. Di ba? Oo. Sis, alam niyo yan to begin with. Alam niyo yan, alam mo, publicly known naman yan. Kasi yun nga, ang dami nakita nung kinikwento niya na pag si Lagdameo kaharap mo is tumutulo ang sipon. Yeah. Kapag nagda-drugs ka, lalo na yung, di ba sinabi ko nga sa'yo, yung tinutubok sa akin yan, na manhid. Nakakamanhid eh. So yung yung feeling mo, manhid. So hindi niya nararamdaman, sis, yung pagtulo na yun. Yeah, that's true. Akala niya, siguro, ewan ko ba, ano ba feeling niya? Pawis ba? Charot. Pero kadiri yung marami nakita. Ilang beses na nga may tumatawag pa nga sa akin. Before nga, dugo pa eh. Dugo na daw eh. Hindi, kasi sabi mo nga, dugo eh. Pag overuse kasi yan, sis, ganyan ang side effect, dugo na. Kasi nakita mo yan sa ex mo eh. Kaya talagang ikaw. Kaya nga sabi ko kanina, itong mga walang hiyang ito, kung sino-sino pinapatawag dyan, hinihiring-hiring dyan, hinaharas-haras nila dyan sa Congress, pero ikaw, si Agent Morales, ako, at na willing mag-testify tungkol sa pagiging addictus, hindi tayo pinapatawag. Di ba? Hindi pinapatawag. Ayaw nilang pag-usapan. Di ba? Yun yung una, dyan sa Wadcom, meron din dyang tumitira. Nakasama namin yun, pa kami, nakasama namin yung na yan. Anong initial niya? Anong initial niya ng tumitira? JS. Diba? Mga palangga, nabanggit mo sa akin yun eh.
JS, sino daw yung JS sa Congress na tumitira? Kitang-kita. Parang siya din yung may utang, ha? Parang siya, hindi. May issue po ngayon pag sira ni Lagdameo sa BARM. Yeah, yung paghimasok ni Lagdameo, isa pa yan. Sa BARM, di ba? Nung panghimasok niya dyan sa mga mayors and governors. Sabi ni Dodo, sana kasama sina Joey, Sas. Lahat naman. Actually, sinend ko na itong link na to sa group. Baka borlog pa sila. Baka borlog pa. Hindi kaya matutulog. Walang tulugan. Pero, okay. Habang kinakausap kita, mag-aayos na ako ng hair ko. Kasi, meron akong maagang, di ba? Meron akong ginagawa ngayon every morning, buong araw, di ba? Kahapon, ganun. Magpe-prepare ako. Okay. Ano naramdaman mo? Alam mo yung like yung sinabi mo kanina, who's this? Sino? Si PRRD talaga rockstar eh. Rockstar talaga. Sis, ayan, nawala ka. Nawala ka. Nawala okay. ba No, ako? hindi, I mean, may problem. Teka lang, ha. Ayan, ba't nawala ka? Sis, andyan ka ba? Ayan. Nawalan ka lang ng camera. Okay. Nawalan ako. Hindi, sis, ano mo yung... Sis, i-take over mo muna. Kausapin mo muna yung ating mga kababayan ay may kukunin lang ako. Kausapin mo muna, ha? I-remove ko yung sarili ko. Okay. Talaga, may kukunin ka lang? Hello, everybody. So, ayun nga. Yun yung ano natin. Yung... Magandang umaga sa inyong lahat. So ayun, ano naman nararamdaman nyo sa ginawa ni who's this? Ni PRRD na press con kahapon. Kasi ako medyo pagod, so konti na lang yung inabutan ko. Hello, Kivine? JS, yun ba yung maganda ang kilay? Hindi ko alam, wala. Alam mo sa akin kasi sa Congress walang maganda kasi ang sama ng mga ugali kasi walang paninindigan at prinsipyo. Alam mo yun? 'Di ba? Alam mo sa politician dapat may paninindigan at prinsipyo. Sila kasi wala silang paninindigan at prinsipyo kaya sa darating na eleksyon, wag niyo talagang iboboto, ilista niyo na yung mga 'yan. Wag niyo nang panalunin. Hindi niyo na dapat payagang panalunin yung mga yan. So, tayo dapat matuto tayong maging matalino. Pero kapag sa campaign, or sa campaign and sa election, binigyan kayo ng pera, tanggapin nyo kasi pera natin yun. 'Di ba? Yun ang natin. Sabi ni Rafi Sams, itapon na sa dagat. Bakit si BBM nababahala? Wala naman pakialam ang Pilipino. Totoo, alam nyo, pag pumunta kayo dun sa kanyang kunyari nagla-live siya or like nag-post siya ng video, makikita mo yung hatred. Even sa Congress makikita mo yung hatred. Kagabi, natatawa ako kasi nag-live si PRRD. So ngayon, ang nagkataon, nagsasalita si Kong Marcoleta. So yung mga trolls, pinagkaisahan siya. Sabi ko, ganun So pinagbabinanatan ko. Sabi ko, kayo, mga supporters kayo ng mga addict tsaka ganid. 'Di ba? Nag-enjoy ka, The Wanderer. Kasi spontaneous. Hindi scripted. Yung video ni BBM kahapon, edited. Ang daming cut. Good morning sa inyong lahat. 'Di ba? Tayo, nandito tayo para kay VP Sara, para suportahan siya bilang biktima rin ng nabully at haras. Etong ginagawa nila, talagang nanghaharas sila at nang bubuli. And pati tong may isang Tulfo na ginawan pa ng pangit na malisyoso na ang sabi niya si VP Sara raw tomboy, may relasyon daw sila ni Attorney Lopez. Napaka malisyoso, kaya sabi ko ganun na pala. Kapag meron kang kaibigan na malapit at trabahante mo
na tinutulungan mo, jowa mo na. So kaya binili ko yung tanong sa kanya. So sabi ko, Mr. Tulfo, so ibig bang sabihin kapag meron kang lalaking empleyado na malapit sa'yo at grabe kang tumulong, bakla ka na, jowa mo na din? Or meron kang babaeng empleyado na grabe mo tulungan at nagmamalasakit ka, kabit mo na ba yan? Or girlfriend mo? Diba? Ang iba yung iba yung yung gumagawa lang talaga ng issue. Kita mo yung binitiwang salita nga ni yung salitang binitiwan ni BP Sara out of yung sama ng loob kasi ikaw kaya makita mo first hand yung empleyado mo na may sakit. Tapos what do you call this? Nag-collapse or nagkaka-anxiety. Alam nyo, mapapansin mo yung mga supporters ng administrasyon is wala talagang puso. Kasi they don't care. Isipin nyo, 2 oras bago magpapasok na ambulansya. In 2 hours, di patay na yun kung talagang nangyari yun, di ba? Iba yung, ang tawag dito, yung mindset nila. Very, very addict. Very addict yung pag-iisip. Swapang, addict, ganid, walang pakialam. Sino yun? Sabi niya, may nagtanong sa akin, do you have first encounter? Hindi ko na nakita. Dinilit na ata. Yes, BP Sara is a true leader. Kasi totoo yun. Kasi sila ba ginagawa nila yan? Sagutin mo muna yung mga tanong. Magtanong na kayo mga palangga kasi bukas tayo dito. Magtanong na kayo kay Miss Cathy. Sabi niya, Montulfo, sobrang chismoso, kaya siguro nasa back ni Raymart dati. Napaka-chismoso para lang magkaroon ng supporters or mapansin na naman siya. Isipin mo, tawagin may in between, sa gitna ng mga nangyayari kay BP Sara, yung pagpupuyat ni BP Sara, yung walang kain, walang tulog, yung pinagtatanggol niya, muntik pa siyang ipitin ng isang pulis dahil isinakay sa pulis na ambulansya na ayaw niya kasi they trick her. Niloko siya Nandun kami nung gabing yun. 37 hours akong gising nung panahon na yun. Lahat ng sinasabi nila about sa sinabi ni BP Sara, lahat inedit. Kaya, I attended the seminar about it Yung makakasondo yung mga yung mga Sis, for the first time sa history ng vlog natin dito, magpapaakyat tayo ng random personalities. I-share ko yung link. I-share natin yung link if you want to come with us, join us. Ayan. Pero syempre, isasalain natin yan. Baka mamaya assassin ni Lisa yan. Okay, sino ang gustong mag-join sa amin para magbigay ng kanyang sentimiento sa, at least hindi na lang kami. Alright? May mga mag-hands up ba dyan? Pwedeng sumama sa na ito? Paakyat, sabi ni IPH Interact TV. Ayan. Magkulot ka muna yan dyan. Paano ba yun? Pwede ba ako magbigay sa iyo ng private link? Okay. O dapat public? Okay, sabi ni IPH TV. Sige, yaman na. Makokontrol ko naman to. Pag may loko-loko, we can control. Di ba? Ayan. Binigay natin yung link publicly. 10 lang naman ang pwedeng pumasok dito. Okay, IPH Interact TV. Come on over. Okay, IPH. Ayan, nandyan yung link. Please ayan. Welcome. Pasok natin si IPH. Ayan. Welcome. Ayan. O sino to? Kailangan may muka hindi pwede walang muka. Okay, ang daming umaakyat. Okay, tignan natin. Ito sino? Ang daming gustong umakyat. Ang saya-saya. Okay? Unahin muna natin si IPH. Tapos, para yung iba magkaroon ng chance. Yeah. Tignan natin si kailangan may face, may si Jack. Jack. Tignan natin si Jack. Jack. Okay. Jack. Hello. Hi, Jack. How are you? Ay, kuya. Ang dilim dyan. Tulog pa ba si Mika? Madilim ba ang buhay natin? Jack. Ayan. Naka-work from home kasi ko. Work ka from home. Nasa Pilipinas ka ba, Jack?
Opo. Okay. Kumusta ang hanap buhay natin dyan? Kumusta ang sitwasyon ninyo sa Marcos administration? Okay naman po, pero sa mga nangyayari ngayon, nakaka-stress na po eh. Bakit mo nasabi, Jack? Siyempre, kahit ordinaryong Pilipino lang ako, apektado pa rin ako sa mga nangyayari. Nakakalungkot po kasi yung panggigipit kay Sara. Ikaw ba, Jack, supportado mo ba si Marcos Jr. o si Sara lang? Ano ba nangyari nung eleksyon? Ay, yun po, maraming nabudol, tsaka sorry, first time ko po eh. Okay lang yun, Jack. At least, huwag ka mahiya sa amin. Huwag ka mahiya sa alindog namin. Kailangan namin marinig ang boses ng mamamayang ng mga katulad ninyo. Para makita nyo, hindi kayo trolls, tao kayo. Yun po. Para sa akin po, yung matagal lang mahihirap, lalong naghihirap po ngayon. Oh. So, ikaw ba, Jack, may anak ka? May mga bata, may mga anak ka? 2 po. Ilang taon na yung mga bata? Isang 12, isang 13, isang 9 po. So for sure, ikaw lang ang nagtatrabaho sa inyo, no? Sa pamilya nyo? Po kami. So, hirap na hirap. Ang hirap na hirap sa buhay ang mga kapitbahay, ikaw siguro mismo, dahil sa taas ng bilihin, no, Jack, na umasa tayo dito sa Marcos administration na ibabangon muli. So, tapos ito na yung nangyari. Bilang isang ordinaryong mamamayang Filipino, no, maramdam mo ba yung pagkakaiba ng Duterte time at Marcos time? Opo, nung Duterte time, walang kriminal, wala kang kampante ka sa labas. Tapos, marami namang sa media, malaya naman silang nakapagpahayag ng salubin nila. Andito lang ako Pero parang ipit po eh. Ipit. Hindi po lahat lumalabas sa doon na balik lumalabas sa media. Oo. So, yung mga addictos dyan sa mga nadadaanan mo along the way, sa labas, Maynila, kung saan man yan, ramdam mo ba na talagang nagbalikan na, Jack? Opo, lalo na sa balita, ma'am. Lalo yung mga pinatay na bata, ma'am. Nakakalungkot. Tsaka go ahead. Jack, sige lang. Para mapagbigyan natin yung iba, ano yung mensahe mo sa gobyerno? Wag na sa presidente dahil inutil naman yun eh. Sa gobyerno na kung sakali lang na may makikinig pa sa atin. Siguro po sa mga opisyal natin, maging patas naman po tayo. Huwag po tayong huwag tayong kung sakali paglaban niyo po yung tao na lang, huwag na kayong tumingin sa kay Sara man yan o kay Bongbong man yan, huwag na po kayong kumampi. Doon na lang po tayo sa taong bayan po. Kasi yung sa tax natin nakakalungkot yung ginagastos na. Yeah. Yun po, yung mga lalo na sa ayuda, ma'am. Hindi naman nila. Ikaw ba nakatanggap ka ng ayuda, Jack, yung pinamimigay nila ngayon sa mall? Hindi po. Wala. Class po kami, ma'am. Pero yung nakakalungkot, kami yung mga nagbabayad. Yung tax ko, ma'am, sila yung gumagamit. That's true. Jack, may question ako sa'yo. May question si Jack? May question ako sa kanya. Jack, dalawang anak mo, di ba? Ma'am, sorry, ma'am. Na dalawa ang anak mo. Tama? Nangungupahan ka ba? Opo, ma'am. Nangungupahan. Okay. Magkano sweldo mo? Okay lang malaman. Let's say, ma'am, minimum wage lang po. Okay. So, magkano upa mo? 4,000. Oh, imagine that. Tapos, ilang taon ng anak mo? Isang 30 po. Kulang. 13. Tita.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!